Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, pumasok na si Ichiryu sa base ng Bishokukay. Kaya, tinipon ng Bishokukay ang lahat ng pinakamalakas nilang miyembro, upang maghanda para sa labanan laban kay Ichiryu. Ngunit si Ichiryu ay hindi nag-aalala at sinabi sa kanila, gusto kong makita ang inyong boss. Kaya, agad nilang minamaliit si Ichiryu, sa pag-aakalang hindi niya matatalo ang mga chef dito. Kaya nagsimula silang umatake at nahuli si Ichiryu. Nang sinubukan siyang salakayin ng lalaking unggoy na ito, hindi siya makakilos sa kalagitnaan ng hangin. Madaling makatakas si Ichiryu sa kanilang mga bitag, na nakakagulat sa kanila. Kaya, nagpa siya silang sama-samang pigilan si Ichiryu. Sa hindi inaasahan, inilabas ni Ichiryu ang kanyang gourmet cells, agad na lumikha ng napakalaking puwersa ng suction force, na hinila ang lahat patungo sa kanya. Napagtanto ni Kuromado, ang kanyang kakayahan ay gravitational attraction, tulad ng gravitational attraction ng isang buong planeta. Biglang may ibang puwersa na humila sa kanila pabalik. Lumabas na pala ang boss ng Bishokukay. Sabi ni Ichiryu, matagal tayo hindi nagkita, Midora. Habang hindi maintindihan ni Midora kung bakit nandito si Ichiryu, tinanong siya ni Ichiryu, gusto mo bang makasama ako kumain tulad ng dati, Midora? Lumalabas, sa nakaraan, sina Ichiryu, Jiro, at Midora ay mga disipulo ni Akasha at Froze, at gusto niyang kumain ng Diyos kasama si Midora. Ngunit tumanggi si Midora, na nagsasabing, makakamit ko ang Diyos, at hindi ko ibabahagi ang Diyos sa sinuman. Napagtanto ni Ichiryu na hindi na niya kayang mga tuwiran kay Midora, kaya, nagpa siya siyang umalis. Ngunit binalaan sila ni Ichiryu, kung sumiklab ang digmaan, hindi rin ako aatras, at agad niyang inilabas ang kanyang gravitational attraction. Kinilabutan sila, kaya, umalis si Ichiryu. Napagtanto ni Midora na si Ichiryu ay katulad pa rin ng dati, at umalis din siya. Ngayon, bumalik na si Ichiryu sa Aigo. Nang malaman ni Setsuno na kahit si Ichiryu ay hindi makapagbigay ng payo kay Midora, napagtanto niyang hindi na sila makakaupo at makakain ng magkasama. Ngunit napagtanto ni Ichiryu, maaari niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa Four Heavenly Kings. Nakita ni Setsuno si Ichiryu na kumakain ng marami. Lumalabas na sinusubukan niyang gisingin ang kanyang gourmet cells, upang maghanda para sa labanan upang makuha ang Diyos. Sa panig ni Kamatsu, pagkatapos bumalik mula sa gourmet casino, ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay bumuti ng husto. Habang si Toreko ay patuloy na naghahanap ng mga sangkap sa listahan ng pagsasanay ni Ichiryu, bigla, nakatagpo siya ng level 35 Devil Plant Horse. Hinahabol nito ang isang chef, kaya, inatake nito si Toreko. Gumamit si Toreko ng fork shield, upang harangan ang mga pag-atake nito. Nagpatuloy siya sa flying knife, ngunit naiiwasan nito ang lahat ng kanyang pag-atake. Kaya, muli nitong inatake si Toreko. Bigla siyang nakakita ng puno. Tinamaan ni Toreko ang puno, dahilan upang maglabas ang dagta ng puno. Sa hindi inaasahan, ang dagta na ito ay nagpatigil sa kabayo, at nagpatuloy siya sa 18-hit nail punch, na sinira ang armor ng kabayo, kaya ito ay tumakas. Marami pala ang chef dito, dahil sinusubukan nilang protektahan ang mga sangkap dito. Biglang lumitaw ang isang chef na nagngangalang Munchni. Napagtanto ni Toreko na siya ang hinahanap niya, kaya, pumunta si Toreko sa kanyang sushi shop. Bukod pala sa pagiging chef, fortune teller din siya. Kaya naman, hiniling ni Toreko kay Munchni na tulungan siyang mahanap ang ika-6 na sangkap. Nang malaman niyang nasa Lost Forest ito, nabigla siya. Dahil napakahirap, at nangangailangan si Toreko na magtipon ng maraming sangkap. Sa panig ni Kamatsu, dumating siya kung nasaan si Toreko. Ngayon, sinabihan siya ni Tom na tumalon palabas ng eroplano, na ikinatakot ni Kamatsu. Sa kabutihang palad, ang parachute ay na-deploy, kaya, si Kamatsu ay nakarating ng ligtas, at nakita niya si Toreko. Lumalabas na sila ay nasa Bayatokto ng Aigo, kaya, dinala ni Toreko si Kamatsu sa paglilibot sa lugar. Nakakakita ng maraming sinaliksik na nilalang dito, na ikinamangha ni Kamatsu. Ipinaliwanag ni Toreko na ito ay isang lugar para sa pagsasaliksik ng mga nilalang sa dagat. Nakikita ang kagandahan sa ilalim ng karagatan, na nagpakilig kay Kamatsu. Sa sandaling ito, dinala ni Toreko si Kamatsu sa underwater restaurant, at sinimulan nilang tangkilikin ang mga pagkain dito, na nagpapasaya sa kanilang dalawa. Pagkatapos kumain, sinabi ni Toreko kay Kamatsu, naghahanap siya ng sangkap sa Lost Forest. Ngunit napakalawak ng kagubatan na iyon, kaya, kinailangan niyang umasa sa fortune teller na si Munchni, para tulungan siyang matukoy ang lokasyon ng sangkap. Ngunit ang kondisyon ni Munchni ay tulungan siyang makahanap ng sapat na sangkap,
para makagawa ng Eumaki sushi. Bigla silang nakatanggap ng mensahe mula kay Ichiryo, na nagsasabing ang lawa ay nagyelo, na ikinagulat ni Toreko. Dahil ang lawa na iyon ay itinuturing na isang kayamanan ng mundo ng gourmet, at sa loob, parang natural na palayok ng sabaw. Kaya, tinipon muli ni Ichiryo ang Four Heavenly Kings. Sa sandaling ito, ang grupo ni Toreko ay nakarating na sa nagyayelong lawa, na nagpasaya kay Yun na mag-ice skating. Pagkatapos dumating din si Coco. Ang gawain nila sa pagkakataong ito ay hulihin ang Madam Fish, kaya, agad na sumama sina Sunny at Zebra, dahil alam nilang napakasarap ng Madam Fish. Biglang gusto ni Zebra na makipagkompetensya sila sa isa't isa, para makita kung sino ang unang makakahuli sa Madam Fish. Sa puntong ito, pinagkakatiwalaan ni Toreko ang foodlock ni Kamatsu. Siguradong mauuna nilang mahanap ang Madam Fish. Ang Madam Fish pala ay isang sangkap para sa paggawa ng Eumaki sushi. Sa panig ni Sunny, alam niyang napakaganda ng Madam Fish, parang sirena sa ilalim ng lawa. Kaya naman, desidido siyang hulihin ang Madam Fish. Napagtanto ni Coco na ang Madam Fish ay nasa antas na 83. Hindi man ito makakalaban, ngunit ang species na isda na ito ay napakahirap hulihin. Sa puntong ito, napagtanto ni Kamatsu na ang Four Heavenly Kings ay nahati sa 4 na direksyon. Alam ni Toreko na nakakarinig si Zebra ng sound waves, si Sunny ay may connecting ability, si Coco ay may ability na makakita ng electromagnetic waves, si Kamatsu ay may foodlock, ngunit may pangamoy si Toreko. Sa panig ni Coco, nahanap na niya ang posisyon ng Madam Fish. Gumamit agad siya ng lason para mag-iniksyon ng butas sa yelo, at nagsimulang mangisda. Habang si Sunny ay ginamit din ang kanyang buhok sa pagbutas sa yelo, at ginamit ang kanyang buhok para hanapin ang Madam Fish. Ginamit ni Zebra ang Echo Map, para hanapin ang posisyon ng Madam Fish. Habang si Kamatsu ay unti-unti pa ring naghahanap, pero si Yun ay naglalaro lang. Nag-drill din si Toreko ng malaking butas sa yelo, kaya, nagsimula na rin sila ni Ren sa pangingisda. Sa puntong ito, nakita ni Zebra ang posisyon ng Madam Fish. Gayunpaman, nakikita niyang napakaraming isda sa ibaba. Kaya, agad niyang sinalakay ang mga ito, ngunit nakatakas ang Madam Fish. Sa panig ni Sunny, nahuli nila ang isang shrimp elephant level 35, na ikinagulat niya dahil ito ay masyadong pangit. Napagtanto ni Coco na tinakot ni Zebra ang Madam Fish, naging sanhi ito ng pagtakas nito. Habang si Kamatsu ay nakahuli ng 2 maliliit na isda, ngunit nanatiling determinado siyang hanapin ang Madam Fish. Sa panig ni Toreko, isang isda ang kumagat sa kawit, pero hindi ang Madam Fish. Sa puntong ito, patuloy na pinapalitan ni Coco at Zebra ang kanilang mga lugar ng pangingisda, habang si Sunny ay patuloy na nakakahuli ng mga pangit na isda. Kaya, ang Four Heavenly Kings ay patuloy na nagbabago ng kanilang mga posisyon. Sa sandaling ito, napagtanto nila, ang lugar na ito ay kung nasaan ang Madam Fish. Ito pala ang pwesto ni Kamatsu, na ikinagulat nila, dahil nakakatakot ang foodlock ni Kamatsu. Biglang kinagat ng isda ang kawit, kaya sinubukan ni Kamatsu na hilahin ito. Lahat sila ay nagmamadaling tulungan si Kamatsu, ngunit sabi ni Kamatsu, pagkatapos ng lahat, bakit hindi subukang makipagtulungan minsan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ni Kamatsu ang Madam Fish. Bigla, isang jackal kite ang sumusubok na agawin ang Madam Fish. Kaya, inatake ito ni Zebra, umatake din si Coco, ngunit nagawa nitong umiwas. Nakialam din sina Toreko at Sunny. Kaya, nagawa nilang takutin ang jackal kite, na pinasaya ang buong grupo, at handa ng kainin ang Madam Fish. Kinabukasan, si Toreko at Kamatsu ay naghahanap ng isa pang sangkap, para gawing sushi Eumaki. Kaya, tumungo sila sa Liquor Sea, na nakakatuwa kay Toreko, dahil ang dagat na ito ay gawa sa napakalakas na beer at alak. Ngayon, nakarating na sila sa Drunken Frenzy Island. Lumalabas, bukod sa karne ng Madam Fish, sinabi ni Munchni kay Toreko na kailangan din nilang hanapin ang King Vinegar. Kaya, kailangan nilang pumunta sa islang ito. Napagtanto ni Kamatsu na ito ay isang napakabihirang uri ng suka. Bigla, nakatagpo sila ng isang Drunken Frenzy Cattle level 30, kaya, inatake ito ni Toreko, upang magkaroon ng karne na may kasamang alak. Pagkatapos ay natuklasan ni Toreko ang isang talon ng alak. Ito ay ikinatuwa niya. Pero sa unahan nila ay isang Brandy Tiger level 53. Nandito lang pala siya para uminom ng alak, kaya, sinubukan din ito ni Toreko. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito. Habang si Kamatsu ay hindi naglakas loob na uminom dahil sa takot na malasing, sinabi ni Toreko, narito ang ukon-un ko, isang uri ng luya na pumipigil sa paglalasing. Kaya,
si Komatsu ay maaaring komportableng uminom ng alak nang hindi nalalasing. Patuloy nilang ginalugad ang islang ito, na nagpapasaya sa kanila, dahil maraming mahuhusay na sangkap dito. Bigla silang nakatagpo ng isang higanteng level 78 Emerald Dragon, na nag-alala sa kanilang dalawa, dahil isa itong napakalakas na halimaw. Hindi sigurado si Toreko kung kaya niya itong talunin. Bigla naman nilang nakita si Jiro sa likod ng Emerald Dragon. Naliligo pala siya ng alak dito, na nagpapa-excite din sa kanilang dalawa na maligo. Araw-araw pala siyang pumupunta dito para maligo ng alak. Napagtanto ni Jiro na naging mas malakas silang dalawa. Sa sandaling ito, nagpapasalamat si Toreko kay Jiro, dahil nailigtas niya si Toreko minsan sa mundo ng gourmet. Kaya naman, niyaya niya silang dalawa na uminom kasama niya. Napagtanto nila na ito ay isang napakabihirang uri ng alak sa kanyang full course menu. Pero naubos na ni Jiro ang alak. Sa puntong ito, pareho silang bumalik upang hanapin si Munchnie, upang ibigay sa kanya ang King Vinegar. Lumalabas, 1 linggo na nilang hinahanap ang King Vinegar sa islang iyon, ngunit sinabi ni Munchnie na kulang pa sila ng mga sangkap. Kaya, silang dalawa ay nagtungo upang hanapin si Teppei, dahil mayroon siyang ilang mga sangkap na handa para gawin ang sushi Ayumaki. Sa puntong ito, sinabi sa kanila ni Teppei, na-revive lamang niya ang isang sangkap na may nakakatakot na amoy, iyon ang Dojurian Bomb. Kaya't agad na hinanap ng dalawa ang Dojurian Bomb. Nang dalhin sila ng tren sa lugar ng Dojurian Bomb, pagkatapos, agad na umalis ang tren. Napagtanto ni Komatsu na ang amoy dito ay kakilakilabot. Sinabi ni Toreko kay Komatsu, mga 350,000 talampakan pa ang layo nila sa Dojurian Bomb, na ikinagulat ni Komatsu, dahil napakalayo pa nila ngunit naaamoy pa rin ang mabahong amoy nito. Pero sabi ni Toreko, ang pinakamasamang amoy ay kapag bumagsak ang Dojurian Bomb. Gayunpaman, napakasarap ng lasa nito, kaya, pareho silang nagsimulang maghanap para sa Dojurian Bomb. Sa puntong ito, pareho silang pumasok sa loob, kaya hindi sila komportable, dahil ang amoy dito ay masyadong mabaho. Ngunit hindi pa rin sila sumuko at nagpatuloy sa pagsulong. Pagsapit ng gabi, ang lahat ng kanilang pagkain ay naagnas na ng mabahong amoy. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok na hanapin ang Dojurian Bomb, sa wakas, nakita nila ito, na labis na ikinagulat nila. Dahil ang mabahong amoy dito ay masyadong kakilakilabot, na naging sanhi ng pagkatunaw ng mga damit ng dalawa. Sa hindi inaasahan, ang Dojurian Bomb ay malapit nang bumagsak, na nagpaisip kay Toreko na malapit na silang mamatay. At ito ay nahulog na parang bomba, na nagpapaamoy sa lahat ng isang kakilakilabot na mabahong amoy, habang si Toreko at Komatsu ay nawalan ng malay. Sa wakas, pagkaraan ng 1 buwan, nakauwi na rin sila, na nagpaligaya sa kanilang dalawa. Pero pagpasok nila sa restaurant, nagtakbuhan ang lahat, napakabaho kasi ng amoy nila sa katawan. Sa puntong ito, tuwang-tuwa sina Toreko at Komatsu, dahil sa bandang huli, naalis nila ang mabahong amoy ng Dorian Bomb. Lumalabas, ang tanging paraan para ma-neutralize ang mabahong amoy ay kainin ito. Sa puntong ito, kulang na lang sila ng isang sangkap, ang nori seaweed, para makapaghanda ng sushi Ayumaki. Kaya, pumunta sila sa lupain ng Gourmet Knights. Biglang inatake si Toreko. Lumalabas, sila pala ang Gourmet Knights. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muli nilang nakita si Takimaro, mula nang matapos ang labanan sa Ice Hell, na labis na ikinatuwa ni Toreko at Komatsu. Sa puntong ito, ang pinuno ng Gourmet Knights, si Ai, ay lumitaw. Siya pala ang malapit na kaibigan ni Toreko. Kaya, pinangunahan sila ni Ai sa kanilang village. Habang ang Gourmet Knights ay may sariling mga gawi at prinsipyo sa pagkain, si Toreko sa kabilang banda, ay kumakain ng walang anumang mga patakaran. Kaya, patuloy na nagtalo sina Ai at Toreko. Sa puntong ito, sinabi ni Komatsu kay Takimaro, na narito sila upang hanapin ang nori. Nakilala niya ito bilang Eco Nori na tumutubo sa likod ng isang pagong. Pagsapit ng gabi, nag-uusap sina Toreko at Ai. Tinanong ni Toreko, handa ka na bang hanapin ang Diyos? Lumalabas, pinaghandaan din ni Ai na isama ito sa kanyang full course menu. Napansin ni Toreko ang lahat ng mga pagkain ni Ai sa kanyang full course menu, ay gawa sa mga purong sangkap. Bigla, nagpatuloy sila sa pagtatalo, tungkol sa kung sino ang unang makakahanap ng Diyos. Kinaumagahan, pinangunahan silang dalawa ni Takimaro upang hanapin ang Eco Nori. Biglang nakasalubong nila si Nunchi. Siya pala ang kambal na kapatid ni Munchnie. Sa puntong ito, sinabi niya sa kanilang dalawa, na ang enerhiya na ginamit nila dito ay natural, at ang kuryente ay nabuo mula sa solar turtles.
Nang ikonekta niya ang kuryente sa solar turtle, agad itong nag-produce ng kuryente. Lumalabas, ang enerhiya nito ay maaaring magbigay ng power supply sa isang buong bayan. Sa puntong ito, ibinigay niya ang Econori para sa kanilang dalawa. Ngunit kung maalis ang Econori, hindi nito maabsorb ang solar energy. Kaya, hiniling niya kay Toreko na gamitin ang kanyang mga kamay upang makabuo ng kuryente para sa solar turtle. Sa hindi inaasahan, ito ay nagliliwanag. Habang pagod na pagod si Toreko, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta rito ang buong nayon para hilingin kay Toreko na i-charge ang solar turtle. Kaya noong gabing iyon, tinulungan ni Toreko ang lahat ng mga taga-nayon sa nayon. Kinaumagahan, nakakuha siya ng maraming Econori, kaya, nagpa siya silang bumalik upang hanapin si Munchnie. Nakikita silang dalawa na nangolekta ng sapat na sangkap, dahil doon, maaari nang magsimulang gumawa ng sushi si Munchnie. Sa hindi inaasahan, nagluto siya sa pamamagitan ng pakikipagbuno, na ikinagulat ni Kamatsu. Habang natutuwa ang ibang chef na panoorin siyang nagluluto, napagtanto ni Kamatsu na pinalalambot niya ang mga sangkap. Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw ng pagluluto, natapos niya ang sushi Ayumaki, na ikinagulat ni Toreko at Kamatsu, dahil ito ay masyadong mataas at malaki. Biglang nagsimulang gumalaw ang sushi. Sinabi ni Munchnie na ituturo nito sa kanila ang daan, kaya, bumagsak ang higanteng sushi, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Munchnie kay Toreko na kainin ang sushi na ito at sundin ito, dahil ito ang magdadala sa kanila sa sangkap na kailangan nila. Kaya, sinimulan ni Toreko at Kamatsu na kainin ang sushi, na nagpasaya sa kanilang dalawa. Dahil ang lasa ng sushi ay masyadong masarap, naglalaman ng lahat ng mga sangkap na natagpuan nila. Nagpatuloy si Toreko at Kamatsu sa pagkain ng walang tigil, kahit na bumabagtas sa mga lungsod, dagat, at bundok. Sa wakas, nakita nila ang Lost Forest, ang pinakamalaking kagubatan sa mundo, na sumasaklaw sa 11,000,000 square miles. Kaya't nagpatuloy ang dalawa sa pagkain ng sushi. Sa puntong ito, tinanong ni Kamatsu si Toreko, kung anong sangkap ang iniatas sa kanya ni President Ichiryu na hanapin. Sinabi ni Toreko na ito ay ang bubble fruit, isang fruit-flavored soap bubble na natural. Nakita nila ang isang malaking butas sa unahan. Nakita ni Toreko na may nagnanakaw ng kanyang sushi, kaya, agad niya itong hinabol. Nakapagtataka, may nakita silang restaurant. Napagtanto nilang ang restaurant na ito ay ang Disappearing Cuisine. Isa iyon sa maalamat na 10-star restaurant, isa sa pinakamahirap hanapin. Si Toreko at Kamatsu ay masayang sumugod sa loob. Biglang nawala ang restaurant na ikinagulat nila, pero may nakita silang matandang kumakain dito. Mabilis din siyang nawala. Tapos, may nagsabi sa kanila na pumalakpak sila at yumuko. Muling lumitaw ang restaurant, kaya yumuko sina Toreko at Kamatsu. Dahil doon ay nakapasok sila sa loob ng restaurant. Biglang may nakasalubong silang babaeng ninja. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Chiro, ang punong chef dito. Nakilala siya ni Kamatsu, siya ang 15th ranked chef sa mundo. Kaya, inakay niya silang dalawa papasok sa restaurant. Sa puntong ito, ipinaalam niya sa kanila, ang restaurant na ito ay may ilang partikular na panuntunan na tinatawag na food etiquette. Kung hindi nila ito susundin bago kumain, hindi nila makakain ang mga ulam dito. Kaya, naunawaan ni Toreko kung bakit nawala ang restaurant. Ang restaurant na ito pala ay gawa sa kahoy ng invisibility tree sa mundo ng gourmet. Bigla na naman nilang nakasalubong ang magnanakaw. Empleyado pala siya dito. Nang malaman ni Chiro na pumunta rito si Toreko para hanapin ang bubble fruit, sinabi niya sa kanila, ang bubble fruit ay ang kayamanan ng Shokurin Temple sa loob ng kagubatan. Bigla naman nilang nakita yung matanda kanina. Nakilala ni Toreko na siya ang nag-utos sa kanila na yumuko. Kaya, sinimulan ni Toreko at Kamatsu na tikman ang mga pagkain dito. Ang unang ulam ay isang alak na gawa sa kelpstone. Napagtanto ni Toreko na ito ay isang uri ng alak na napakahirap gawin, kaya, nagpa siya si Toreko na tikman ito. Sa hindi inaasahan, sumisingaw agad ang alak. Ipinaliwanag ni Chiro na ang pagkain ng anumang ulam dito ay nangangailangan din ng etika sa pagkain. Lumalabas, kapag umiinom ng alak na ito, hindi mo dapat hayaang manginig ang ibabaw ng tubig. Akala nila kayang-kaya ito ni Kamatsu. Sa hindi inaasahan, sumingaw din ang alak. Sunod ay ang pagkain ng sunshine cheese. Kailangan nilang tumayo sa ilalim ng sikat ng araw para kainin ito. Sa hindi inaasahan, masarap ang lasa ng sunshine cheese. Sumunod ay ang million tomato, ngunit ito ay napakarupok. Sumunod naman ay ang star rice na ikinagulat nilang dalawa dahil sa sobrang liwanag.
Hindi sila pinapayagang kumurap habang kumakain ito. Ngunit pareho silang hindi nakatiis at kumurap, na agad na naging sanhi ng pagkasunog na itim ng star rice. Sa puntong ito, pareho silang nadismaya, dahil ang pagkain dito ay napakahirap, kaya, wala pa rin silang kinakain. Ngunit nakita nilang matagal nang kumakain ang matandang ito, at naubos na niya ang lahat ng ulam sa restaurant. Sabi niya sa kanila, kung hindi sila matuto ng food honor, wala silang makakain. Siya pala ay walang iba kundi si Master Chin Chin, ang may-ari ng Shokurin Temple. Pareho siyang kinikilala ng dalawa bilang isa sa 4 na maalamat na gourmet hunters. Alam ni Chin Chin na si Toreko at Kamatsu ay ipinadala dito ni Ichiryo, kaya, sinabi niya sa kanilang dalawa na sundan siya. Nang magpaalam sila kay Chiro, tinanong siya ni Chin Chin, bumalik na ba si Chiyo? Gusto kasi niyang kainin ang ulam na ginawa ni Chiyo. Kaya, parehong sinusundan ng dalawa si Chin Chin sa kalaliman ng kagubatan. Napagtanto ni Kamatsu na si Chiyo ay isang henyong chef na nirarango sa ika-5, na nagtataglay ng 700 milyong dolyar na kutsilyo. Itinuring pa nga siyang kapantay ni Setsuno. Pero sabi ni Chin Chin, na wala siya ng walang alam na dahilan, tulad ng marami pang chef sa mundo. Napagtanto ni Kamatsu na pareho sila ni Otake. Lumalabas, si Chiyo pala ay dating kasama ni Chin Chin. Kaya, pinangunahan niya silang dalawa sa Shokurin Temple, para matuto ng food honor at hanapin ang bubble fruit. Ang lugar na ito ay isa sa 4 na pinakamahalagang lokasyon sa mundo ng gourmet. Ngunit habang papasok sila, patuloy silang inaatake ng dambana. Kahit na sinusubukan ni Toreko na lumaban, hindi tumitigil ang shrine sa pag-atake nito. Pinapayuhan ni Master Chin Chin na magtiwala at igalang. Biglang nagliyab ang buong dambana. Hindi mapatay ng nail punch technique ni Toreko ang apoy. Kaya, pumagitna si Chin Chin, ginawang higanteng kutsara ang kanyang kamay. Sa pamamagitan lamang ng banayad na pagkilos, kinuha niya ang apoy ng buong dambana sa kanyang kamay. Kahit na nakapasok na sila sa templo, patuloy na sinasalakay sina Toreko at Kamatsu. Sinabi ni Master Chin Chin, dapat mong igalang ang templo ng buong puso mo. Nang ipinikit nila ang kanilang mga mata upang subukan, ang dambana ay tumigil. Sa tingin ni Toreko na nagtagumpay sila, agad siyang hinampas ng isang haligi sa ulo. Pagpasok nila sa loob, pareho silang nagulat, dahil ang daming tao dito na nag-aaral ng food honor. Ipinagmamalaki ni Master Chin Chin na bawat taon 100,000 tao ang pumupunta rito para mag-aral. Kahit na ang mga bilanggo ng gourmet ay dinadala dito. Ipinakilala niya sila sa kanyang alagad na nagngangalang Shu. Nang malaman niyang sasasanayin niya silang dalawa, agad na nag-alinlangan si Toreko, dahil tila mahina siya. Kaya, dinala ni Shu sina Toreko at Kamatsu para sa paglilibot sa dambana. Ipinaliwanag niya na mayroong 3 antas ng pagsasanay dito, elementarya, intermediate, at advanced. Kung gusto mong makuha ang bubble fruit, ang kayamanan ng dambana, parehong dapat malampasan ang advanced na antas. Ngunit gusto lang ni Toreko na mabilis na makuha ang bubble fruit. Itinuro ito ni Shu sa kabilang panig, na ikinagulat nilang dalawa, bakit nasa labas ang kayamanan ng dambana. Nakikita ang mga kumikislap na bula, ang bibig ni Toreko ay tumutulo, ngunit ng kanyang abutin, lahat sila ay pumutok. Naalala niya ang mga salita ni Master Chin Chin, kung hindi mo matututunan ang food honor, huwag kang mangarap na mahawakan ang bubble fruit. Gayunpaman, kinikilala ni Shu ang potensyal ni Toreko, tulad ng isang hunting beast. Kaya, hinahamon niya si Toreko na makipag-away. Natatakot din si Toreko na kung siya ay masyadong mabigat sa kamay, hihimatayin si Shu. Ngunit nang makita ang kumpiyansa ni Shu, umatake si Toreko. Nakakapagtaka, kahit anong suntok niya ay hindi niya matamaan si Shu. Kaya, gumamit siya ng tinidor at kutsilyo, ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Shu. Habang napagod si Toreko sa sobrang daming nailabas na calories, sinisisi niya siya, marunong ka lang tumakbo. Kung gayon ay ako naman, sa isang iglap, pinutol ni Shu ang mga damit ni Toreko at inahit ang kanyang mukha. Napagtanto ni Toreko na hindi lamang umiiwas si Shu ngunit sabay ding umaatake. Ito ang food honor. Sa puntong ito, nagpa siya si Toreko na ilabas ang kanyang nail punch technique, ngunit madaling harangin at iwasan ni Shu ang kanyang mga suntok, na ikinagulat ni Toreko. Sinabi ni Shu na si Toreko ay may napakaraming hindi kinakailangang paggalaw. Kaya, umamin si Toreko sa pagkatalo, na nagsasabing, sa susunod, tatalunin kita. Ngayon, oras na ni Kamatsu. Parehong sasabak sa isang paligsahan sa paghiwa ng repolyo. Iniisip ni Kamatsu na madali siyang manalo, dahil kailangan lang niya ng wala pang 1 minuto para matapos. Ngunit sa kanyang pagtataka, sa loob ng 10 segundo, natapos si Shu,
iniwan si Komatsu na namangha. Dahil sa sobrang gutom ni Toreko, dinala siya ni Shu para kumain. Sa hindi inaasahan, kailangan nila ng 16 na foot-long chopsticks para makakain ng beans. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, nagising sila. Ibinigay ni Shu kina Toreko at Komatsu ang kanilang unang gawain. Dapat silang magnilay at panatilihin ang pasasalamat sa pagkain. Kung mayroong anumang pagnanasa, ang kandila ay mapatay. Narinig lang na sinabi ni Shu na pagkatapos ng practice, kakain na sila ng almusal, napatay agad ang kandila ni Toreko. Susunod ay ang pag-aaral na igalang ang posture ng pagkain. Ngunit kung mali ang postura, aatakehin sila ng isang kaktos. Parehong tinamaan ng kaktos. Ngayon, binibigyan ni Shu si Toreko at Komatsu ng buto ng rose ham flower. Pagtuturo sa kanila na itanim at alagaan ito, at patuloy na magpahayag ng pasasalamat dito. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin umuusbong ang binhi. Inakala ni Toreko na ang binhi ay nasira, ngunit sinubukan pa rin nilang magpakita ng pasasalamat. Sa wakas, kinaumagahan, sumibol ang binhi, na nagpaligaya sa kanilang dalawa. Biglang sinabi ni Shu, ang isang buto na tumatagal ng isang gabi sa pag-usbong ay masyadong mabagal. Sa tagal na ito, hindi ka makakain ng kanin. Kaya, pareho silang nagsikap. Pagsapit ng tanghali, sa wakas ay namumulaklak ang binhi. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Shu ang pag-unlad ng dalawa, habang pinapanatili nila ang pag-aapoy ng kandila sa loob ng 30 minuto. Kaya, pinalaki ni Shu ang kahirapan ng mga pagsasanay. Sa hindi inaasahan, sa gabi, maaari silang sumibol ng mga buto ng napakabilis, kahit na namumulaklak, nakakagulat kay Shu. Biglang may dumating na ilang sandwich flies at kinain ang mga bulaklak ni Toreko, dahilan para magalit ito at mahinang inandayog lang ang kamay, na aksidenteng nabasag ang tore. Ipinaliwanag ni Shu na ito ang resulta ng kanyang pagsasanay. Pagtulong kay Toreko na tumutok at alisin ang mga hindi kinakailangang paggalaw. Ito ay nagpasaya kay Toreko. Sumunod ay ang pagsusulit ni Komatsu. Kinailangan niyang kumuha ng lason mula sa isang puffer whale. Noong nakaraang pagkakataon, nagpumiglas si Komatsu na makuha ang lason nito, ngunit sa pagkakataong ito, madali niya itong nakuha. Sa puntong ito, naniwala sila sa food honor. Samantala, naramdaman ni Master Chinchin, may umabante patungo sa Shokurin Temple. Nagawa ni Toreko at Komatsu na makapagsindi ng maraming kandila, na ikinagulat ni Shu. Sumunod, pati ang kaktos ay tumigil sa pag-atake sa dalawa. Ang mga buto ay sumibol ng mas mabilis. Kaya, komportableng makakain si Toreko at Komatsu. Pagkatapos ay sinubukan ni Toreko na putulin ang isang higanteng bato sa kalahati. Nakapagtataka, hindi na siya nag-effort sa pagkakataong ito, at si Komatsu ay nakakapaghiwa din ng mga gulay ng mas mabilis. Sinabi ni Shu na kabisado na nila ang food honor. Biglang tumalon si Master Chinchin mula sa langit, na lumikha ng isang butas sa lupa. Sa hindi inaasahan, nakalimutan niya ang mga pangalan ni Toreko at Komatsu sa pagkakataong ito. Napagtanto ni Chinchin na kabisado na nila ang food honor, kaya, nagpasya siyang sanayin sila ng personal. Dinala niya ang dalawa sa isang landas na puno ng mga bula, at sinabi sa kanila na ang landas na ito ay hahantong sa totoong bubble fruit. Ngunit isa lamang ang maaaring sumunod sa kanya, kaya, nagpasya si Toreko na mauna, upang iwan si Komatsu sa Shokurin Temple. Sa puntong ito, sinundan lamang ni Toreko si Master Chinchin. Ngunit napagtanto niya na ang dulo ng landas ay wala kung saan, na nagpapagod kay Toreko. Samantala, sa dambana, naramdaman ni Shu at ng mga elder, isang bagay na lubhang mapanganib na paparating. Si Toreko ay gutom na gutom at uhaw, dahil hindi siya pinayagang kumain o uminom. Ngunit sa kabila ng mahabang paglalakad ay hindi pa rin sila nakarating sa destinasyon, dahilan para bumagsak siya. Napansin ni Toreko na mataba pa rin si Master Chinchin sa kabila ng hindi kumakain. "Huwag mo akong maliitin, 1 tonelada na ang bigat ng katawan ko." Nagulat ito kay Toreko, at naalala niya ang butas na ginawa ni Master Chinchin noong siya ay nahulog. Sa panig ni Komatsu, napansin niyang hindi nakikita ang dambana. Sa hindi inaasahan, nang sumigaw ang matandang babae, pinilit niya itong magpakita ang dambana. Kinilala siya ni Shu bilang si Chiyo, ang dating kasama ni Master Chinchin. Biglang tumalon pababa ang isang halimaw, at sinabi niya, "Sa pagkakataong ito, papatayin ko kayong lahat." Kararating lang ni Komatsu sa lugar. Muli niyang nakita ang kanyang matalik na kaibigan. Sa panig ni Toreko, siya ay napagod. Napagtanto ni Master Chinchin na ang dambana ay nasa matinding panganib. Ngunit kailangan pa rin niyang tulungan si Toreko na makumplito ang hamon.
Sa loob ni Toreko, ginamit niya ang autophagia para ubusin ang kanyang gourmet cells. Kaya, nanumbalik ang lakas ni Toreko, ngunit gaano man kalayo ang narating ni Toreko, hindi pa rin niya makita ang dulong punto. Iniwan siyang pagod at tuluyang bumagsak. Akala niya mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, naalala ni Toreko ang lahat ng mga sangkap na kanyang kinain, at pinasalamatan sila sa paglikha ng kanyang laman at dugo. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga bubble fruit. Sinabi ni Master Chinchin, talagang naunawaan mo ang kahulugan ng food honor, ngayon, sige at kumain ka. Sa hindi inaasahan, nang kumagat si Toreko, nakita niyang napakasarap nito kaya napaiyak siya. Sa wakas, muling nabuhay si Toreko. Tinulungan ni Master Chinchin si Toreko na kunin ang mga bubble fruit at sinabing, panahon na para bumalik ako sa Shokurin Temple. Pagkatapos, lumipad siya ng napakabilis. Habang ang halimaw ay patuloy na umaatake sa dambana, sinabi ni Chiyo na ang halimaw na ito ay produkto ng Bishokukay, na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng mga halimaw. Bumalik pala siya dito para kunin ang culinary secrets ni Master Chinchin. Sa hindi inaasahan, napakalakas niya. Sa isang galaw lang, tinusok niya ang buto ng lalaking ito. Isa-isang natalo ang lahat. Samantala, muling nakita ni Kamatsu ang kanyang malapit na kaibigan na si Otaki. Ngunit umabante si Otaki at tinusok ang katawan ni Kamatsu. Sa panig ni Chiyo, natalo niya ang lahat. Si Shu ay inatake ng halimaw na ito, kaya, gumanti si Shu, ngunit hindi niya mahiwa ang balat nito. Sa kabila ng pananaksak, napagtanto ni Kamatsu na hindi siya nasugatan. Ipinaliwanag ni Otaki na ang kanyang kutsilyo ay ang revitalizing kitchen knife, na nagpapanumbalik ng mga sangkap sa kanilang orihinal na estado. Sa kabutihang palad, bumalik si Master Chinchin sa oras. Nang makitang natalo na niya ang lahat dito, nagalit siya, at pinakawalan ang kanyang full power form. Ginamit ni Master Chinchin ang kanyang spoon upang sumandok sa lupa kung saan siya nakatayo, na nagbabalak na dalhin siya sa ibang lugar upang labanan siya. Sa hindi inaasahan, bigla niyang inatake si Master Chinchin. Nakita ni Kamatsu na ang lahat ay natalo, iniwan siyang walang magawa, kaya, tinawag niya si Toreko. Biglang lumitaw si Toreko, at nag-transform pa sa Super Saiyan 3, na nagpasaya kay Kamatsu. Napagtanto ni Master Chinchin na kinain ni Toreko ang lahat ng bubble fruits, at pinagkadalubhasaan ang food honor. Kaya, gumawa siya ng 2 kutsara, para pigilan si Chiyo kasama niya. Nagpasya siyang labanan siya ng seryoso. Biglang tumakbo ang halimaw papunta sa kanila. Binalaan ni Shu si Toreko na ito ay napakalakas, dahil ito ay kombinasyon ng daan-daang mabisyo na halimaw. Ngunit nanatiling kalmado si Toreko, at pinutol niya ang lahat ng kanyang buhok. Nang umatake ito, sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay, hiniwa ni Toreko ang kanyang braso. Ngunit agad siyang nagpatubo ng isa pang braso. Pagkatapos ay ginamit ni Toreko ang nail punch, na nagpalipad sa kanya sa malayo at bumagsak sa isang bundok. Sa wakas, nagkawatak-watak siya. Maging si Toreko ay hindi alam kung ilang suntok ang naibato niya. Sa sandaling ito, humakbang si Master Chinchin. Sa hindi inaasahan, nabigo siya. Patuloy na pinahirapan ni Chiyo si Master Chinchin. Kaya, sinimulan niyang puntiryahin si Toreko. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng 700 milyong dolyar na kutsilyo. Nang inindayog ni Chiyo ang kanyang kutsilyo, naramdaman ni Toreko ang kanyang layuning pumatay. Kaya, ginamit niya ang isang tinidor bilang isang kalasag. Agad namang tumalon si Toreko at gumamit ng leg knife. Naramdaman din ni Shu at Kamatsu ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkilos na ito. Nang makitang nakaharang pa siya, ipinagpatuloy ni Toreko ang paggamit ng leg knife. Nang siya ay lumipad upang salakayin si Toreko, binalot nito ang isang tinidor sa kanyang kamay at direktang hinampas siya, na nagpalipad sa kanilang dalawa. Akala nila si Chiyo ang nanalo. Sa hindi inaasahan, nabasag ang kanyang 700 milyong dolyar na kutsilyo. Isa lang pala itong pekeng kutsilyo. Ito ang kanyang mga tunay na kutsilyo. Bigla, sinabi ni Otaki, nandito na siya. Pinipigilan lang pala nila ang lahat, naghihintay na dumating si Stargen. Bagamat isang GT Robo lang ang kinokontrol niya, naramdaman ni Toreko ang kanyang kakilakilabot na aura. Natapos na raw niya ang kanyang misyon, kaya, oras na para bumalik sila ngayon. Bago umalis, hinamon ni Otaki si Kamatsu, ang pinakadakilang Godcock ay tiyak na magiging akin, at mananalo ako laban sa iyo. Ngunit sumagot si Kamatsu, hindi ako matatalo sa iyo. Pagkatapos, nawala sila. Napagtanto din ni Toreko na ang kumokontrol sa GT Robo ay si Stargen. Naghahanda na pala silang pumasok sa mundo ng gourmet.
Tungkol naman kay Komatsu, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagbabago ni Otaki. Napagtanto ni Toreko na na-inject siya ng gourmet cells sa kanyang katawan. Kaya, inaliw niya si Komatsu, tiyak na tutulungan natin siyang makabalik, dahil magkaibigan tayo. Ngunit masyadong matindi ang sugat ni Master Chinchin. Buti na lang at dumating si Chiro, kaya, ginamit niya ang revitalizing kitchen knife para gamutin ang mga sugat ni Master Chinchin. Inipon muli ni Toreko ang mga bubble fruit, para tulungan siyang makabawi ng lakas. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Chiro, na ang revitalizing kitchen knife ay ginawa mula sa mga nilalang na may mga regenerative cell na maaaring mag-restore ng mga sangkap. Ngunit hindi nito kayang buhayin ang mga patay. Nagkamalay na rin si Master Chinchin, at ipinaalam sa buong grupo, na si Chiyo ay sumali sa organisasyon ng Bishokukai upang humanap ng paraan para buhayin ang kanyang anak. Dahil alam niyang ang meno ni Akasha ay kayang buhayin ang mga patay. Kailangan daw nilang ipaalam kay Ichiryo. Samantala, nagtipon si Ichiryo ng 20 matataas na miyembro ng Aigo. Pagkatapos nilang kumain at mabusog, ipinaalam niya sa lahat, na ang Bishokukai ay kumilos, kaya, sila ay maghanda para sa isang labanan sa kanila. Nang matapos ang pulong, nakatanggap siya ng balita na lilitaw ang Four Beast. Ngunit nanatiling walang pakialam si Ichiryo, at sinabing ang Four Beast ang huling pagsasanay para sa mga batang iyon. Naghahanda sina Toreko at Komatsu na bumalik, kaya nagpaalam sila sa lahat. Sa panig ni Stargen, kumain na rin sila ng bubble fruit. Ang boss ng Bishokukai na si Midora ay kumakain ng marami, bilang paghahanda sa laban kay Ichiryo. Sa sandaling ito, napansin ng personal assistant ni Midora na si Alfaro na napakataas ng gana ng boss. Kahit na ang bubble fruit ay hindi mabusog ang kanyang gutom, kaya, ngayon ay ang Infinity na lang ang makakatulong sa kanya. Ito ay isang maalamat na sangkap na natagpuan ni Akasha. Kaya, inutusan ni Alfaro si Yo na hanapin ito. Sa panig ni Toreko, bumalik siya sa gourmet restaurant upang tamasahin ang mga lutuin ni Komatsu, na labis na kinagigiliwan ni Toreko, dahil ang mga kasanayan sa pagluluto ni Komatsu ay nagiging mas mahusay. Biglang dumating si Setsuno para hanapin sila. Napansin niya na natutunan ni Toreko ang food honor, kaya, hiniling niya kina Toreko at Komatsu na tulungan siya sa isang bagay. Lumalabas na kailangan niya silang dalawa para matulungan siyang mahanap ang golden wheat. Isang espesyal na sangkap para sa paggawa ng noodles ng Zenmen, na ikinatuwa ni Toreko dahil gusto niyang matikman kaagad ang noodles ng Zenmen ni Setsuno. Napansin ni Toreko ang pag-aalala ni Komatsu, kaya sinabi sa kanya ni Komatsu na, hindi pa niya nakukuha ang bubble fruit para sa pagproseso. Iniisip ni Komatsu na hindi pa rin niya natutunan ang food honor, at hinahangaan niya ang mga kasanayan sa pagluluto ni Chiro. Ngunit sinabi ni Toreko na dapat muna nilang tapusin ang misyon na ito, pagkatapos, susubukan niyang tanungin si Setsuno. Sa puntong ito, nakakita sila ng isang kumikinang na isla. Kaya, napagtanto nilang naroon ang gintong trigo, na labis na ikinagulat ng grupo ni Toreko, dahil ang bukid ay naglalabas ng napakatingkad na gininto ang kulay. Habang naghahanda sila sa pag-aani ng golden wheat, bigla, muling nakaramdam ng panganib si Toreko. Kaya, agad niyang sinabihan sina Komatsu at Tom na tumakas. Biglang may lumabas na GT Robo. Ang kumokontrol sa GT Robo na ito ay si Yu. Napagtanto ni Toreko na nandito rin siya naghahanap ng mga sangkap. Kaya, inatake niya si Toreko, na nag-alala kay Komatsu tungkol kay Toreko. Nakita niya ang gintong trigo na sinisira niya, kaya, mabilis na inani ni Komatsu ang gintong trigo. Habang nagagalit si Toreko, dahil naglakas loob siyang sirain ang sangkap. Kaya, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Toreko. Sa hindi inaasahan, nagkaroon siya ng kakayahang magkaila sa sarili, dahilan para hindi malaman ni Toreko ang kanyang kinaroroonan. Bigla siyang sinugod palihim mula sa likuran. Ito pala ang bagong henerasyong GT Robo ng Bishokukai. Kaya, ang kanyang bilis at lakas ay tumaas ng maraming beses. Agad namang nag-counter si Toreko. Napagtanto niyang natutunan ni Toreko ang food honor, ngunit ang GT Robo na ito ay ginawa mula sa pinakamahirap na sangkap sa mundo ng gourmet. Kaya, matatag siyang naniniwala, hindi kayang sirain ni Toreko ang kanyang robo. Sa hindi inaasahan, natamaan ni Toreko ang kanyang control unit, dahilan upang hindi makagalaw ang GT Robo. Kaya, agad siyang nagbalat kayo at tumakas. Ngunit madaling ma-detect ni Toreko ang kanyang kinalalagyan, kaya nagulat siya, dahil mas lumakas si Toreko kaysa dati. Siya pala ang nagkontrol sa maliit na GT Robo sa Ice Health. Ngayon, inihayag ni Yu sa kanyang subordinate, na nag-activate ng buong kapangyarihan ng GT Robo. Ipinaliwanag niya kay Toreko,
ang GT Robo na ito ay maaaring makatanggap ng kapangyarihan mula sa controller. Itong bagong henerasyong GT Robo, kayang triplehin ang kanilang bilis. Kaya, nagpasya din si Toreko na ipakita sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Inatake niya si Toreko, ngunit madaling hinarang at na-counterattack ni Toreko, na ikinagulat niya sa lakas ni Toreko. Ngayon na pagtanto niya, mula sa simula, si Toreko ay nagpumigil lamang, upang hayaan si Kamatsu na anihin ang gintong trigo. Ngayon, seryoso na talaga si Toreko. Sa hindi inaasahan, nag-malfunction ang GT Robo. Lumalabas na nasa testing phase pa sila. Biglang nakita ni Yu ang Infinity, kaya, agad niyang inatake si Toreko para ma-distract siya. Tinalikuran pa niya ang braso ng Robo para makatakas. Sa pag-aakalang tatambangan niya si Kamatsu, sa hindi inaasahan, ang target niya ay ang Infinity, na ikinagulat ni Toreko. Napagtanto ni Yu na ang foodlock ni Kamatsu ang nakaakit ng Infinity dito. Kaya naman, agad siyang tumakas. Sa wakas, natapos ni Toreko at Kamatsu ang kanilang misyon, kaya't nagpasya silang bumalik. Ngayon, gusto ni Setsuno na tulungan siya ni Kamatsu magluto ng noodles ng Zenmen, dahilan para mag-alala si Kamatsu. Pero gagabayan daw niya si Kamatsu kung paano ito ihahanda, kaya, nagsimulang magluto si Kamatsu. Nagulat si Setsuno nang makita niyang hiniwa niya ang gintong trigo. Ngayon, sinimulan ni Kamatsu ang pagmamasa ng dough. Sa hindi inaasahan, ang golden wheat dough ay naglabas ng mga tunog na katulad ng mga boses ng tao. Ipinaliwanag ni Setsuno dahil ito ay isang espesyal na sangkap. Kaya, inutusan niya si Kamatsu na masahihin ang masa na parang nagmamasahe, na ginagawang napaka-komportable ng golden wheat dough. Matapos imasahe ang dough sa loob ng isang araw, nagtagumpay si Kamatsu, na labis na ikinatuwa ni Toreko, dahil ito ay Zenmen noodles. Ngayon, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi sa kanilang dalawa na ibenta ang pansit. Kaya, nagsimulang magluto ng noodles si Kamatsu para masubukan ng lahat, na nagpasaya sa kanila, dahil napakasarap ng noodles ni Kamatsu. Nagluto pala siya ng noodles na may century soup. Sa sandaling ito, nagsimulang maghanda si Kamatsu ng iba't ibang uri ng pansit, na labis na ikinatuwa ng lahat, at nakakaakit ng paraming mga customer sa tindahan ni Kamatsu. Pagsapit ng gabi, punong-puno na si Toreko. Ngayon, sinabi ni Setsuno kay Kamatsu, sa totoo lang, natutunan na niya ang food honor, pero hindi niya namalayan. Ang lahat ng ito ay dahil sa karanasan sa pagluluto ni Kamatsu, kasama ang pakikipagkilala sa maraming tao. Sinabi rin ni Setsuno, ang antas ng pagluluto ng Zenmen noodles ay katumbas ng pagluluto ng bubble fruit. Ngayon, makakapagluto na si Kamatsu ng bubble fruit. Sa sandaling ito, napagtanto ni Setsuno, hindi lamang natutunan ni Toreko at Kamatsu ang food honor. Lumalabas, ang grupong 4 Heavenly Kings ay natuto lahat ng food honor, kaya, nakatulong ito sa kanila na maging mas malakas. Sa sandaling ito, si Yu ay bumalik, at sinabi kay Alfaro na si Toreko ay naging mas malakas. Ngunit natapos din niya ang misyon ng paghuli sa Infinity, upang mahanap ang espesyal na sangkap ni Akasha para sa kanyang boss. Para naman sa iba pang 4 Heavenly Kings, Coco, Sunny, at maging si Zebra, bawat isa ay natapos na nila ang pagsasanay ni Ichiryu. Ngunit ang 4 Beast ay nagsisimula na ring magising. Ngayon, ang lahat ay nagtipon muli, upang kumain at mabusog bago kalabanin ang 4 Beast. Sa labas ng lungsod, inilikas na ng Aigo ang lahat ng mga mamamayan, kaya, wala nang natitira ngayon. Habang si Toreko at Zebra ay nakikipagkompetensya sa isa't isa para sa pagkain, sina Coco at Sunny ay kumakain ng napaka-elegante. Sa panig ni Kamatsu at Ren, bumalik sila sa Shokurin Temple kasama si Terry, upang matutunan kung paano magluto ng bubble fruit para sa grupo ni Toreko. Ngayon, mahigit 30 bilyong tao ang nagtipon sa sentro ng lungsod. Ang Aigo Development Bureau Director Mansam ay nag-aalala. Noong huling pagkakataon, winasak ng paggising ng 4 Beast ang buong lungsod. Habang si Toreko ay nakikipagkompetensya pa rin kay Zebra para sa pagkain, dahil naubos na nila ang lahat ng pagkain sa restaurant. Buti na lang at nakabalik na sina Kamatsu at Ren, kaya naman, naglabas agad siya ng bubble fruit para sa lahat. Sa pagkakataong ito ang bubble fruit ay ganap na naiiba mula sa dati, dahil ito ay inihanda ni Kamatsu. Sa sandaling matikman nila ang bubble fruit, agad na naramdaman ni Coco at Sunny ang kakaibang lasa nito, parang puding na natutunaw sa kanilang mga bibig. Bigla silang kumikinang, parang nagiging super saiyan. Ngayon, naglabas si Ren ng video clip ni Ichiryu, para panoorin ng buong grupo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa 4 Beast, na nahahati sa 4 na direksyon, silangan, kanluran, timog,
hilaga, at pagsulong sa mundo ng mga tao. Kaya, ang Four Heavenly Kings ay kailangang hatiin sa 4 na direksyon para pigilan sila. Kung sino man sa kanila ang mabibigo, ang bilyon-bilyong tao ay lalamunin nila. Habang ang chairman ay sobrang emosyonal na nagsasalita, "Kayo ang pride ko." Agad na pinatay ni Zebra ang computer, dahil sa tingin niya ay masyado itong nagsasalita. Ngayon, nagtipon na rin ang 3 alaga ni Toreko, Sunny at Coco. Tinanong ni Ren si Zebra, "Nasaan ang iyong alaga?" "Nandito na." Biglang sumulpot ang isang Daruma horse. Ngunit ang kabayong ito ay hiniram ni Zebra sa iba. Habang ang lahat ng mga tao ay nag-aalala, dahil sila ay malapit ng maging pagkain para sa Four Beast. Pagkatapos, nagpakita na rin ang Four Beast. Ang una ay ang Mount Turtle level 100. Ang pangalawa ay ang Invite Death level 100. Ang pangatlo ay ang King Octopus kung level 100. Ang huli ay ang Fang King level 100. Kaya, nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ang grupo ni Toreko. Sa panig ng militar, ayaw nilang umasa sa Four Heavenly Kings, kaya, nagtipon sila ng mga sundalo upang labanan ang Four Beast. Pinakilos nila ang lahat ng pinakamodernong sandata para labanan sila. Nang kumpiyansa ang commander sa kanyang mga sandata, napagtanto niyang laruan lamang ang kanyang mga sandata kumpara sa kanila. Kaya, hindi nila napigilan. Sa kabutihang palad, lumitaw ang pangkat ng Four Heavenly Kings. Makikipaglaban si Zebra sa Mount Turtle, lalabanan ni Sunny ang King Octopus kung, kakalabanin ni Coco ang Invite Death, at lalabanan ni Toreko ang Fang King. Si Ren at Kamatsu ay nagtatago at nagmamasid kay Toreko. Pagkatapos, sinimulang salakayin ng Fang King si Toreko, ngunit masyadong mabilis ang paggalaw ni Terry, kaya, hindi siya nito nakagat. Agad na gumamit si Toreko ng 36-hit nail punch sa tiyan nito, dahilan para paulit-ulit itong napaatras, ngunit hindi pa rin ito nasaktan. Nang makitang tila napakalakas nito, lumapit si Toreko at sinukat ang antas nito. Sa hindi inaasahan, ang level nito ay 127, na nasa sabik kay Toreko na seryosong labanan ang Fang King. Sa panig ni Sunny, sinukat din nila ang level ni King Octopus kung bilang 132, ngunit nakita niyang masyadong pangit ang halimaw na ito. Sinukat ni Coco ang Invite Death bilang nasa antas na 140. Nakita ni Zebra na masyadong nakakabahala ang pagsukat ng antas ng Mount Turtle, dahil gusto lang niyang matalo agad ito. Ipinagpatuloy ni Toreko ang paggamit ng 72 hit twin nail punch. Ang Invite Death ay nag-shot ng acid kay Coco, kaya, ginamit niya agad ang Poison Armor para labanan ito. Binago ni Sunny ang kanyang buhok na parang demonyo at sinuntok ang King Octopus kung. Binaril din ni Zebra ng mga voice missiles ang Mount Turtle. Nang makita ang Four Heavenly Kings na nangunguna, naging masaya ang lahat. Ngunit ang Fang King ay hindi pa rin mahina, agad na sinugod si Toreko. Si Sunny ay itinaboy ng King Octopus kung. Natamaan si Zebra ng bolang apoy ng Mount Turtle. Tinamaan si Coco ng Invite Death's acid, dahilan para mag-alala ang lahat. Kung matalo ang Four Heavenly Kings, mamamatay silang lahat. Ngunit ngayon ay nakatayo pa rin ang grupo ni Toreko. Hindi natakot ang side ni Coco sa Invite Death's acid. Kabisado rin ni Sunny ang Food Honor, kaya, madali niyang nakontrol ang 1,000,000 buhok. At ginamit ni Zebra ang Voice Burst Technique, "Don't mess with me." Kinuha ni Kamatsu at Ren ang video clip ni Ichiryu para panoorin, at natuklasan ang huling bahagi kung saan sinabi niya. Talagang walang Four Beast, ngunit mayroon lamang isang hayop, at kinokontrol nito ang 4 na hayop, na ikinagulat ni Kamatsu at Ren. Sa puntong ito, nagpasya si Toreko na labanan ang Fang King mag-isa. Nang makitang umiiwas ito sa kanyang leg knife, kaya, ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang tinidor para salakayin ito, at itinulak ito. Gumamit si Coco ng mga poisoned arrow para bumaril sa Invite Death, na naging sanhi ng pagkahawa sa katawan nito ng poison virus, at tinapos niya ito gamit ang kanyang mold spear. Samantala, ginamit ni Sunny ang kanyang buhok para hulihin ang halimaw, at natalo rin niya ito sa isang suntok lang. Sa panig ni Zebra, ginamit niya ang beat punch technique sa braso nito, at natalo rin niya ang Mount Turtle. Akala nila nanalo sila, biglang tumawag si Ren para ipaalam sa grupo. Ang 4 na hayop ay hindi 4 na magkakahiwalay na nilalang, ngunit isa lamang. Sa hindi inaasahan, ang 4 na hayop ay agad na lumubog sa ilalim ng lupa. Kaya naman, hinabol sila ng grupo ni Toreko. Ang kanilang tunay na anyo ay nasa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Toreko na ito ay matatagpuan sa sentro ng lungsod, kung saan nagtitipon ang lahat. Habang ipinagdiriwang ng buong lungsod ang tagumpay ng grupong Four Heavenly Kings, hinahabol pa rin ng grupo ni Toreko ang Four Beast. Biglang nagsimulang umusbong ang mga ugat sa buong lungsod,
at lumitaw ang isang dambuhalang halimaw, na ikinatakot ng lahat, na naging sanhi ng kaguluhan sa buong lungsod. Habang naghahanda itong sumipsip ng mga tao, agad nitong naramdaman ang 4 na demonyo sa likod nito, kahit hindi pa dumarating ang grupo ni Toreko. Mabuti na lang at humakbang si Tepe para pigilan ito. Sa sandaling ito, dumating si Zebra at napagtanto, kaya pala nandito ka. Naramdaman niyang sinisip-sip nito ang 4 na hayop. Kaya, dumating na rin ang lahat. Biglang, nakita nila ang halimaw na ito na nagbabago, at ito ay naging tunay na 4 na hayop. Ang halimaw na ito ay naglabas ng green rain sa kalangitan, na lumikha ng malakas na ulan. Napagtanto ni Coco na ang ulan na ito ay lason. Kung ang mga tao ay tinamaan ng lason na ito, sila ay mamamatay sa loob ng 1 oras. Agad niyang sinabihan si Kamatsu na bumalik at hanapin si Yuda, at kasama niya, gumawa ng antidote. Kaya, ang pangkat ng 4 Heavenly Kings ay handang lumaban. Ngunit may kumpiyansa pa ring ngumiti sa kanila ang halimaw. Biglang sumugod si Zebra ng mag-isa. Agad niyang ginamit ang meteor noise para atakihin ang 4 beast, at ipinagpatuloy ang paggamit ng beat punch technique. Ngunit hindi nasaktan ang 4 beast, at sinuntok si Zebra sa dingding. Ngayon, nagpaputok din si Coco ng mga may lason na palaso sa 4 beast, ngunit napatumba din siya nito. Agad na hinawakan ni Queen ng mahigpit ang 4 beast, at ginamit ni Sunny ang kanyang buhok para suntukin ito. Sa hindi inaasahan, maaaring ihatid ng 4 beast ang pagkabigla kay Queen, kaya, natalo rin siya ng 4 beast. Pagkatapos, pagkakataon na ni Toreko, patuloy na gumagamit ng nail punch, at umaatake sa 4 beast gamit ang kanyang kutsilyo at tinidor, ngunit natalo pa rin siya nito. Sa sandaling ito, sumugod sina Ren at Terry upang sukatin ang antas ng halimaw na ito. Sa hindi inaasahan, ang 4 beast na ito ay may antas na 320. Sa panig ni Kamatsu, bumalik siya upang salubungin si Yuda. Sinabi niya na ang paggawa ng 100 milyong dosis ng antidote sa 1 oras ay imposible, na nag-aalala kay Kamatsu. Kailangan mo ba ng tulong ko? Dumating din pala si Setsuno. Bagamat kasama si Setsuno, isang pangalawang klaseng chef, ngunit sinabi ni Yuda na kailangan pa rin nila ng mas maraming tao. Sa puntong ito, dumating din si Chiru, isang 15th ranked chef, kasama si Livebearer, isang 17th ranked chef sa underground sa mundo ng gourmet. At marami pang sikat na chef ang dumarating upang tulungan si Kamatsu, na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Yuda na, panahon na para magluto tayo ng panlunas. Sa panig ng 4 Heavenly Kings, sinusubukan pa rin nilang labanan ang 4 na hayop. Napagtanto ni Ren na ang antas ng 4 beast ay patuloy na tumataas. Sa kasalukuyan, ito ay may antas na 350. Biglang, isang kahoy na kanapi ang lumitaw upang silungan ang grupong Toreko mula sa ulan. Dumating din pala si Tepe para tulungan sila. At sinabi ni Toreko kay Ren na tumulong sa lahat. Kung hindi, matutunaw sila mula sa lason ng 4 beast. Kaya naman, agad na umalis sina Ren at Terry. Bigla ding umalis si Tepe at sinabing, ang gawain ng pakikitungo sa 4 beast ay pagmamayari ng 4 Heavenly Kings. Ito pala ay ang mga salita ni Ichiryo sa pamamagitan ni Tepe sa buong grupo, na ikinagalit nila. Ang lakas ng loob na maliitin tayo ng matandang iyon. Sa panig ni Kamatsu, tinuturuan ni Yuda ang lahat kung paano gawin ang antidote, na ginawa mula sa isang uri ng kabute na tinatawag na medicinal mochi. Ngunit ito ay isang espesyal na sangkap, kaya, wala silang sapat na sangkap upang makagawa ng sapat na gamot para sa 100 milyong tao, na nag-aalala kay Kamatsu. Sa puntong ito, ang grupo ni Toreko, inilabas na nila ang kanilang gourmet cells at nahuli ang 4 beast. Agad silang naglunsad ng pinagsamang pag-atake gamit ang tinidor ni Toreko. Ngunit hindi pa rin makapinsala sa 4 beast, kaya, muli silang natalo niya. Gayunpaman, ang grupo ni Toreko ay hindi sumuko, patuloy na tumayo at lumaban sa 4 beast. Para naman kay Kamatsu, noong alam niyang 50 milyon na tao lang ang kaya niyang iligtas, sa kanya sinabing, bigyan mo ako ng 10 minuto. Sa loob ng 10 minuto, hahanapin ko ang pinakasimpleng paraan upang gawin ang antidote. Sa puntong ito, lumitaw din ang poison cooking specialist na nasa 19 na ranggo. Sinabi niya na makakatulong siya sa pagkontrol ng lason ng mga tao sa loob ng 3 oras. Pagtulong sa lahat na magkaroon ng mas maraming oras. Kaya, agad na pumasok si Kamatsu sa isang silid, para pag-isipan kung paano gawin ang panlunas. Gumamit siya ng paraan ng paghahalo ng mochi mushroom sa kanin. Ngunit nalaman niyang hindi niya ito maihalo ng pantay-pantay. Sa panig ng mga tao, tinuturuan ni Thailand ang lahat kung paano kontrolin ang lason, na pahabain ang oras ng hindi kumikilos ang lason.
Nang mag-alala ang lahat dahil lumipas na ang 8 minuto, parehong nagtiwala sina Setsuno at Shiro kay Komatsu. Dahil sa huling pagkakataon ay gumawa siya ng paraan upang magluto ng bubble fruit, at isang ang culinary genius si Komatsu. Bagamat hindi naniniwala ang alagad ni Setsuno na magtagumpay si Komatsu, sa hindi inaasahan, nagawa niyang maghalo ng kanin at mushroom. Tungkol naman sa grupo ni Toreko, dinaig sila ng 4 Beast. Gaano man karaming nail punch ang ginamit ni Toreko, hindi pa rin nila kayang saktan ang 4 Beast. Sa puntong ito, ang buong grupo ay nagsimulang mapagod, ngunit ang 4 Beast ay patuloy na lumalakas. Sa labas ng silid, napagtanto ng mga tao na wala na silang oras. Biglang tumakbo palabas si Komatsu at sinabing, natapos ko na, ang pinakasimpleng paraan ng paggawa ng antidote, na ikinagulat ng lahat. Kaya, agad nilang sinimulan ng paggawa ng antidote ng magkasama. Sa hindi inaasahan, lahat ng chef sa mundo ay tumulong kay Komatsu na gawin ang antidote, na nagpapasaya sa kanya. Kaya, agad na nag-livestream si Komatsu para gabayan ang lahat kung paano gawin ang antidote. Sa hindi inaasahang paraan, ginawa ng paraan ng pagluluto ni Komatsu ang antidote sa loob ng wala pang 3 minuto. Kaya, mahigit 5 milyong chef ang nagsimulang gumawa nito ng sama-sama. Ngayon, maaari lamang silang umasa sa grupo ni Toreko upang talunin ang 4 Beast. Sa panig ni Toreko, nalulula pa rin sila ng 4 Beast. Tanong ni Sunny, mamamatay na ba tayo sa pagkakataong ito ng totoo? Napagtanto ni Zebra at Coco na ito ay dahil sa lason mula sa 4 Beast na nagpapahina sa kanilang mga selula. Kahit si Coco ay hindi napigilan ang lason na ito. Biglang tumunog ang tiyan ni Toreko sa gutom. Naalala niya ang sinabi ni Ichiryo, na ang karne ng 4 Beast ay napakasarap, na nagpasimulang tumingin silang lahat sa 4 Beast na gutom na gutom. At inisip ang sandali ng pagkain nito, na nagiging sanhi ng pag-ungol ng kanilang mga tiyan ng walang humpay. Kaya, tumayo sila na determinadong kainin ang 4 Beast. Ang 4 Beast ay nagpatuloy sa pag-atake sa grupo, at binaril sila ng mga laser, na nagdulot ng pagsabog. Sa kabutihang palad, ginamit ni Zebra ang sound teleportation upang ilipat ang grupo sa likod. Sa sandaling ito, naalala ni Toreko ang isang pamamaraan na itinuro sa kanila ni Ichiryo mula pagkabata. Ngunit kinailangan nilang apat na pagsamahin ang kanilang gutom. Nang muli na silang aatakehin ng 4 Beast, lumitaw si Terry upang harangan ito. Parehong dumating din sina Queen at Kiss para pigilan ang 4 Beast. Kaya, nagkaroon ng oras ang 4 Heavenly Kings na gamitin ang pamamaraan, at alalahanin ang itinuro sa kanila ni Ichiryo. Ngunit upang magamit ang pamamaraang ito, silang apat ay kailangang makaramdam ng matinding gutom na magkasama. Sa sandaling ito, sinusubukan ng kanilang 3 alagang hayop na salakayin ang 4 Beast, at putulin ang mga paa nito. Naalala ni Mansam kung paano sa mundo ng gourmet noong nakaraan. Ang kanilang mga ninuno ay nakipaglaban sa 4 Beast ng libu-libong beses. Biglang sumibol ang 4 Beast ng maraming braso, kaya, hinawakan nito si Terry at nagsimulang umatake ng mabangis. Nang tuluyang matalo si Terry, pinagsama pa rin ng grupo ni Toreko ang kanilang gutom. Ngunit nabigo sila, kaya, sinubukan nilang muli. 4 Beast, gusto ka naming kainin. Pagkatapos, lahat ng apat sa kanilang gourmet cells ay lumitaw, at pinagsama ang kanilang gutom. Habang ang 3 nilang alaga ay natalo na, sa wakas, natapos na ang ultimate skill, Dinner of Kings. Habang papasulong ang 4 Beast para kainin silang lahat, bigla itong nakaramdam. Ito ay tulad ng isang piraso ng karne sa plato ng 4 Heavenly Kings. Ngayon, sa harap ng 4 Beast ay isang golden sphere. Nang ibuka nito ang kanyang bibig na para bang kayang isubo ang lahat. Kaya, kinokontrol ito ng pangkat ng Toreko upang sumugod at kainin ang 4 Beast, na patuloy na tinutulungan ang globo na lumaki. Kahit na ang 4 Beast ay may walang katapusang kakayahan sa pagbabagong buhay, ngunit sa matinding gutom na ito, ang 4 Beast ay walang magawa. Nang makita ang 4 Beast na kinakain, naging masaya ang lahat, dahil napatunayang tama ang kanilang pananampalataya sa 4 Heavenly Kings. Sa wakas, ang 4 Beast ay ganap na kinain. Kaya, maaaring magpahinga ang grupo ni Toreko, habang hinahabol ngayon ni Teppei ang isang kahina-hinalang tao. Nakita ng panig ni Toreko na ligtas ang 3 nilang alagang hayop, na ikinatuwa nila. At ang Daruma horse ni Zebra ay sumabay kay Komatsu dito, upang ipamahagi ang antidote sa lahat. Sa puntong ito, sa loob ng tiyan ng 4 Beast ay bumukas, binitawan ang lahat ng kinakain nito mula sa tiyan nito. Agad na ginamit ni Sunny ang kanyang buhok para gumawa ng higanteng lambat para mahuli sila. Sa wakas, ang karne ng 4 Beast ay nahulog, na lumikha ng isang higanteng tipak ng karne, na nagpalunok sa koponan ni Toreko sa gutom. Ang mga chef ay nagalak,
naghahanda sa pagluluto ng karne ng 4 Beast. Habang ibinabalik ng iba ang karne ng 4 na hayop, si Zebra ay nakaupo at nagmamadaling kumakain. Ngayon, nagsimulang magluto ang lahat ng chef, at lumikha ng maraming pagkain mula sa karne ng 4 na hayop. Ang karne ng 4 na hayop ay hinati sa lahat ng tao sa lungsod. Sa wakas, pagkakataon na ng pangkat ni Toreko na kumain, na labis na ikinatuwa ni Toreko dahil masarap ang karne ng 4 Beast. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.